Sa nagtanong po kung ano ang itsura ng WQT or WPQT sa welder, ito po ang mga sample ng mga document na yan. At para di kayo malito, ang WQT or Welder's Qualification Test at WPQT or Welder's Performance Qualification Test ay parehas lang yan. Ang sabi ng mga nagmamagaling at mga mayayabang na welderitoy sa comment section ng ilan sa mga post ko na mahilig magmura, ang WQT daw ay makukuha sa mismong company kung saan sila nag-trade test at nag-apply. At yung WPQT naman daw ay makukuha naman sa mga training school ng welding na nagpapa-trade test din. But well, hindi ko na sila kokontrahin dahil parehas lang naman ang WQT at WPQT kung tutusin. Dahil tumutukoy naman ito sa trade test na pinagdaanan ng isang welder. Makakakuha nga lang ng ganitong document ang isang welder kapag sumabak siya sa trade test at pumasa. At tama din naman sila na makakakuha ka lang nito sa company kung saan ka unang nakapag-trade test or nakapagtrabaho or sa isang registered or legit na welding school or training center ng welding na authorized mag-conduct ng trade test para sa mga welder. Ang trade test sa welder ay kadalasang mabusisi at medyo stricto din, lalo na kung during the welding test ay present ang welding inspector, kliyente ng company, manager at supervisor ng project ng company, or sa training center naman na may CCTV na nag-o-observe sa mga nagtitrade test kung nasusunod ba talaga ang tamang procedure sa paghinang. Ang tubong hininang naman ng welder na nag-trade test ay dumadaan muna sa visual examination at kapag ito ay pumasa sa visual examination, dadaan naman ito sa X-ray examination kung saan makikita dito ang mga posibleng welding defects na hindi visible sa visual examination. At kapag pumasa sa X-ray examination ang tubo ng welder, then congratulations, pasok na siya sa company or makakakuha na siya ng inaasam niyang WQT or WPQT sa training center kung saan siya nag-trade test. Ang nilalaman naman ng WQT or WPQT ay tungkol sa procedure ng trade test na ginawa ng welder. Dito nakasulat kung anong trade test ang ginawa ng welder, anong klase, kapal at laki or lapad ng tubo na hininang niya. Halimbawa, kung ito ba ay carbon steel, stainless steel, heavy wall or alloy, at kung ilang millimeter or centimeter ba yung kapal, size or lapad ng tubo na hininang niya. Anong welding process ba yung ginamit? Kung ito ba ay G-TOW, SMAW, F-COW or combination? Kung anong filler or welding rod ba ang ginamit? At kung anong welding position ba ang tubo na hininang, like 5G, 6G, or 2G ba? At panghuli, kung anong examination test ba ang ginawa sa tubo na hininang ng welder, like visual or X-ray examination. So, ganyan po ang hitsura ng WPQT or WQT na tanong ni Idol. Sayang nga lang dahil hindi ako nakakuha ng kopya ko sa WPQT ko sa Sungdo at sa Kabungjin na pinanggalingan ko before. Kaya para sa mga kabakal ko dyan na nag-undergo ng trade test at nakapasok na sa trabaho, wag na wag nyong kakalimutang hingin lagi ang kopya ng WQT or WPQT nyo sa company, lalo na kapag finish project na kayo or umalis na kayo sa company. Isama nyo na rin palang hingin ang Certificate of Employment or COE dahil malaking tulong yan kapag nag-apply ulit kayo sa ibang company or lalo na sa abroad. So hanggang dito na lang ulit ang aking short video. Medyo inaantok na rin kasi ako at saka pagod sa trabaho. Kaya sana nakatulong. At syempre, before I end, shout out ulit kina Mr. Giovanni Manawag from Japan at Miss Ces Vivero. Thank you for watching. See you next time. Bye!